Go. Disclaimer. This video PowerPoint presentation was solely created for the purposes of sharing as an average former medical student, now licensed MD. The strategy or strategies in Tagalog, diskarte on how to have a good testmanship or multiple choice test taking skills in the medical school, also PLE, based on both experience and on the references provided. However, you can compare this to the other doctors to help you find your own studying style or to know more about the skill. I am just a licensed doctor volunteer who helps to aim future MDs to motivate themselves to pass their long exam. Whether it's a long test or what you call it, shifting, plating, written revalida, or PLE. This multiple choice test taking skills video was done now with improved sound and more references taken. Okay, so let's begin. Good day, future MDs! Welcome again sa isa ko na namang video. This time, ituturo ko sa inyo ang mga diskarte tungkol sa test-taking skills or sa multiple choice test-taking skills. So usually kasi ang pag-exam, yes, it is an art din kasi siya and a skill na kailangan nating matutunan. Okay. Pero ang gusto ko dito, wag lang ang ano ko sana additional disclaimer, wag kayo mag-rely dito sa skills ninyo sa multiple choice test taking skills. Kailangan ang pinaka the best way dito para magandang experience rito sa art and skill na to is maganda ang mga foundation or yung mga background ninyo sa mga pinag-aralan ninyo both sa medical school at saka sa review center nyo. Okay? So here are my references para dun sa paggawa ko ng video na ito. Okay. So, doon muna tayo sa preface. Okay. So, paano nga ba yan? So, same with the exams naman. Halimbawa, sa PLE. Kinuha ko to kasi ito yung napaka-critical dito eh. Pero same naman din with sa mga natin prelim, midterm, finals or what you so call it. Okay. So 'di ba pag sa PLE halimbawa, doon tayo mag-focus, try natin. There are 12 modules. Sa 12 modules na yan, in total, sa isang araw, may 3. Times 4. Times 4, 100, yung na yan, isang module na yan, 100 questions ang isasagot mo. Okay. So, each of the questions you had given, meron kayong 1.2 minutes or 1 minute and 20 seconds para masagutan nyo bawat isang tanong na yon. Pero mamaya i-discuss ko to. Unahin nyo muna ang mga madadali. Itatriad nyo easy, moderate, or hard. Kasi, ang mahirap kasi dyan, pag nag-stick kayo too much to an item, baka mag-cram kayo. Pag nag-cram kayo sa dulo, ang daming masasayang na points, baka mahirap na. Patay tayo doon. Baka magsabog-sabog yung mga scores natin sa lalo na sa PLE. Okay? So next. Ayan. Beware reading too much into okay? So wag kang masyadong magtagal lalo na sa mga mahihirap na item. Kasi baka mamaya sa too much mo, number 1, napapatagal ka. 'Di ba? Sayang yung time. Number 2, ito. Now overthink mo na siya. Yan lang ibig sabihin ng isang sentence na yan. Remember, ask unless otherwise in items that ask for the cause and the result in the answer alternative. Okay? Direct to the point ka lang. Only answer what is expected for you to be answered by your examining.
or examiner. Yun lang. Kung anong tinatanong ng examiner mo sa'yo, yun lang ang sasagutin mo. Huwag ka na mag-overthink. Kasi pag nag-overthink ka, most likely, tulad yan, A leads to B. Example lang yan. Tinatanong niya sa iyo, example, nag-cardiac arrest, di ba? Halimbawa, okay, ano ba nag-cause ng cardiac arrest niya? So marami mga possibility. Tinatanong lang niya cardiac arrest. Pero sinagot mo, ano yung cause ng cardiac arrest? Mali ka dun. Kasi, yun lang ang gusto niya sabihin. Kasi ang tinatanong sa'yo, what is the immediate cause na namatay yung pasyente, for example, sa item? Okay. So mindset, again, yung success na yan, dapat positive ka. Okay? Laging positive. Lahat ng mga negative mo, Dok, kinakabahan ako. Dok, nasusuka-suka ako. Dok, kinakabahan na ako na ayaw ko nang makita yung mga reviewer man dyan. Dok, sumasakit yung tiyan ko. Dok, parang nasasakal ako. Tanggalin nyo muna yan. Labanan nyo muna yan. Again, may video ako kung paano nyo siya lalabanan. Pero, ang gusto ko, labanan nyo muna. Kalma lang tayo habang nasa exam tayo, whatever they're off. Kasi ayan nga, in relation to the number 2, take note of the physical and emotional needs. Before, during, or kahit sa after exam, alagaan mo yung sarili mo. No, the format, usually multiple choice yan. Okay. Pero sa multiple choice na yan, makikita mo na pagka-preview mo pa lang kasi pinsan, ang unang-una mong titignan pag nasa exam ka, kumpleto, number 1, set. Yung set mo, kung may set man yan, nasa tamang set ka ba? Lalo na PLE takers, napaka-importante ng set. Pangalawa, kumpleto ba ang questionnaire mo? Importante yun. Pagkabuklat mo, makikita mo na ano yung mga expected or mga possible hinihingi ng examiner sa'yo sa 100 item na yon. Know the overall time allotted. So 2 hours. Sabihin natin 1 minute, 20 seconds kada tanong sa'yo. Okay. Huwag ka masyadong nagtatagal doon kasi yun nga, mahirap mag-cram. Sabi ko nga, approach disturbing questions such as halimbawa, mga nasa game ka na baka or kung ano mang game show yan. Okay? Pag talagang hindi mo talaga mag-ano ka muna, mag-educated or wild guess ka muna. Okay? Hindi, tsaka mo kasi yung oras mo, isipin mo yung oras, tumatakbo yan. Kailangan, tignan mo muna sa next question. Tapos baka isipin mo kasi, uy, mahirap to. Tapos pagdating pala ng madaling question, madali pala, masasagot mo. So, tignan natin to. Okay? Do not change an answer. Okay? Do not change an answer unless there are very good yes. Mamaya, i-discuss ko na, oo naman, may kasabihan kasi na kung ano yung una mong nasagot, yun ang tama, most likely. Kasi, yan yung nasa subconscious mo. Pero, pag na-misread mo yan, halimbawa, may additional information, may modifier pala, mamaya i-discuss ko yung mga modifier na yan sa video na to. Kaya hindi ka masyadong nagbasa ng STEM question, saka mo palitan yung sagot mo. Okay, kasi most likely, tatama yan. And again, mamaya, tuturuan ko kayo mag true or false and take time to label case history questions. Mamaya tuturuan ko kayo paano mag-label ng case history questions on the later part of this video, of this lecture video. Okay? At saka number 10, dadagdagan ko, huwag masyadong maging overconfident na na isipin nyo madali talaga yung exam. Huwag kayo magiging overconfident ng ganon habang nasa laban kayo. Okay? Kasi baka mamaya sabihin nyo, ay madali pala to, na underestimate nyo yung exam. Patay tayo dyan. Again, basta dapat kalmado lang and you are in the neutral position dapat. Okay? Ganon ang mga mindset nyo. You are in control of yourself, the material, and your results. Okay? Nasa sayo yan kung papasa ka. So go to it, doctor to be. Okay. Kung manghuhula ka man lang, ito,
Ito yung nga yung sinasabi ko kanina. The first guess is usually nasa subconscious mo nga yan. So, yung ano mo dito, yung educational research na yung first guess mo, baka yan ang tama. Okay? Unless ma-overlook mo yan, yun ang mag-proof na mali yung una mong sagot. Okay? Yan yung ano natin dito. O ayan, nilakihan ko lang. Next naman, pag kinakabahan ka or overtired, ito nga yung sinasabi ko na yung mga doc, kinakabahan ako, doc, sumasakit yung tiyan ko. I know it's easier to be said than done. Alam ko yan, naranasan ko yan. Pero tanggalin nyo muna yan. Kumalma muna. Bakit? Kasi pag inunahan kayo ng kaba, baka mamaya mapunta kayo sa second guess. Mas lalo kayong namamali-mali sa mga sinagot ninyo. Okay, kalma lang. Okay, if you think that the false, mali talaga yan, mali talaga yan. Pagkatiwalaan mo yung inisip mo na mali talaga yan. Okay, fancy sounding talaga kasi yung mga mali na yan, sinasadya yung ilagay dyan ng examiner para gusto nilang malaman kung talagang nag-aral ka. Okay? Yun yung mga tinatawag na distractor dyan sa yung mga ibang choices. Okay. Ganito ha, kung mag-guess ka, mag-label ka. Okay, yan ang ano ko sa inyo. Example, doon naman sa list, di ba may 1, 2, 3 wild guess or educated guess in the margin. Ayan. So, wild guess or educated wild guess, di mo talaga get. Educated, hindi mo sure. Pero, yan yung parang matandaan mo. Yung ganun na mindset, that's the educated guess. Iligay mo siya sa questionnaire mo. As I said nga, yung pagpapalit ng multiple choice sa questionnaire, ayan sabi ni University of Wisconsin, and marami silang mga university na nakakita nito, pati sa ibang eskwelahan pa sa Amerika, na mas mataas ang chance mong pag nag-second thought ka from the wrong to the correct answer. Mas mataas ang nakuha nila. Yes, meron ding mali, tama to mali, pero mas maraming mali to tama ang dito, ang naka-arrive, ang nakuha nilang resulta. Okay. Pero remember the premise ay ang nasa baba. May additional information ka ba? Nag-overlook ka ba ng qualifying words such as yung except, least likely? Again, may video ako dyan yung part 2 nito, na yun yung mga qualifying words mo and you failed to read the stem or any part. Baka may nami-misread. Kaya nga, babasahin mong mabuti ang tanong. Okay? So may mga general rules dyan according kay Dos Moines University. Dumoint. I guess it's Dumoint University sa France. Ito. So paano ba to? So when more than one answer seems correct, ask mo muna. Ito bang iniisip kong sagot? Sinasagot ko ba yung hinihingi sa akin ng examiner? Yun ang una kong iisipin. Pag partly true or partly false, most likely, baka i-X mo na yan. Kasi probably, it's not the right, mali yan. Okay? If you have to make the significant assumption, tingnan mo ba kung obvious enough ba yan na yan ang hinihingi ng sa'yo, instructor mo or yung examiner pag sa PLE. Okay? Pag hindi, X mo na yan. Most likely, mali yan. Okay, pag trick yan, isipin mo, very few instructions dito are intended to be deceptive. Okay? Kaya nga sabi ko, wag kang mag-overread, mag-overthink, or mag-overread. Just think mo lang as is, ano yung hinihingi sa'yo. Yun lang. Ganun lang kasimple. Wag ka na mag-imagine ng masyadong senaryo kasi mapapag-isip-isip ka, nag-overthink ka na, pali ka na. Okay. Yun ang trick question. Kasi, nag-overthink ka na, they are not taken at face value. Hindi mo sinagot, lumalayo ka na, kung anong hinihingi ng examiner sa'yo. Okay. If wala pa rin, gano'n ka na imagining each one as the correct answer.
If you are like most people, mararamdaman mo na mali ito. Kaya nga, isa to sa yung feelings, napaka-accessible nito when the recall is 4. Yun lang yung sabi ng mga research daw na kahit pangit ang recall mo, kung may feeling ka, trust it. Yun ang sabi nila. Pero mamaya i-discuss ko yung mga sa dulo ng video na to if sakali if lahat nag-fail. Okay? So, general test taking strategies, make prediction. Dapat after you had to read the question. So tingnan mo muna mabuti and then predict the correct answers. Kaya nga, ang pinaka-tip ko lagi, or tip din ng iba, tatakpan nyo yung papel ninyo, yung mga sagot. Takpan nyo muna yung mga choices. Isipin nyo, identification yan or essay yan, yung napakahaba na yan. Kasi baka doon, maiisip mo yung mga ano ba yung naisip mo sa topic na yan? Kung case yan, ano yung mga differential diagnosis mo o kaya bakit ito diagnosis mo? And then saka mo i-uncover pag okay ka na. Kung yung iniisip mong choice, andun talaga siya. So usually kasi dito, yes naman, di mo rin may iwasan na mag-iisip ka kung sure yan, pero nakita nila majority of the time, tama yun, yung naiisip mo. Pero again, kaya nga sinasabi ko, kailangan napakaganda ng background mo sa pag-aaral mo para magamit mo dito. Okay. Next, answer the question. Kung ano yung hinihingin ng examiner sa'yo. Hindi yung mukhang tama lang siya or naniniwala ka. Sagutin mo, dapat sinasagot mo yung tanong. Okay? Kaya wag masyadong magmamadali, babasahin mong mabuti yung tanong. Kaya nga wag yung factually true kasi baka mamaya, oo, true naman. Oo, tama naman. Kaya lang ang problema, hindi mo na sinasagot yung examiner mo. Yes, true yun, pero sa exam, mali ka na sa item na yun kasi hindi mo sinagot yung examiner mo. Once mo yan, go back. Tingnan mong mabuti kung talagang yun ba talaga hinihingi. Okay? Kasi para mas mataas ang chances mo mag-arrive ka sa correct answer. So again, benchmark. Yan yung sinasabi ko, yung wild guess, educated guess, yung mga sinusulat mo. Again, kaya nga yung mga pwede kang sumulat sa Scantron. Sa questionnaire. Okay, so kung lahat ng mga mga justify mo, lahat ng ratio mo na maisip mo ma-review, pwede mong isuksok talaga, ilagay talaga doon. Kasi pag sinulat mo yon, experience ko na rin, mas mataas ang chances mo for you to arrive to the correct answer. Okay? Pag wala talaga, isipin mo muna before ka mag-ano doon sa topic na yon. Okay, next. Valid information, lahat valid yan. All information is valid. Pero hindi lahat sa answer. Yun nga sabi ko, lahat ng nasa question, valid yan. Yung ibang factual, sabi ko nga, lang siya, distractor lang yan. Pag two unrelated topics pero nasa question, basahin mong mabuti. Kasi pag nakita mo yung yung relation nila sa dulo, mas mataas ang chances mong maka-arrive sa answer kung anong hinihingi ng examiner sa'yo. Pag difficult words, wag ka lang magsusulat ng kasi sanay ka doon. Hindi ganun yun. Bago ka magsagot, dahil familiar sa'yo yun, tignan mo muna kung tama o yun ang hinihingi ng examiner mo. Okay? If ma-eliminate mo yung mali, mas mataas ang chances mo na pumunta ka sa right answer. Kaya nga lagi, di ba, ang gusto kong sabihin dito pag ganito, if may mali, yan ang unahin yung tignan, yung mali. Bakit yung mali? Kasi madali ka lang. Kita mong mali, maglalagay ka lang ng X. Pag nag-X ka, mas mataas ang chances mong maka-arrive sa correct answer. Okay? Try dissecting difficult words. Notice prefixes and suffixes for clues. Tignan mong mabuti yun.
Pre or post, acute or chronic. Baka kasi mga game changers yon. Okay? Can, may, of, will, often, rarely. Tingnan mo. Often, an answer will be wrong kasi karamihan daw. Kasi hindi nila wala yung mga words na yan. Pero yung exactly at always, most likely, mali-mali yung mga yan. Pag may but although, mag-isip-isip ka kasi mukhang baliktad na yan. Shift of thought or kumbaga, game changer. Baka baliktad pala yung hinihingi sa'yo ng examiner mo nung ginawa niya yung question na yon. Okay, next. Take note of the qualifiers. Yan ang sinabi ko. Kasi inanarrow niya yung choice mo, possibility. Take note of the qualifying words. So these are the example of the qualifiers or terms na makikita nyo sa exam. By the way, mayroon akong isang video, yung part 2 nito, na diniscuss ko kung saan andun yung mga andun yung mga discussion regarding dito sa qualifiers. I would suggest sana ito tsaka yun mapanood ninyo pareho kasi andun talaga I'm dito at least na-try kong yung best ko na orient ko kayo sa mga ganitong klaseng mga qualifiers. Okay? So here are the others. Pag may word na include, name all the components. Okay? Again nga, yung niyan, please check the video down below. Ilalagay ko siya dyan. Down below. Okay? Ayan nga yung sabi ko, i-cover nyo yung question, di ba? And then convert it into an essay type. O kaya identification choice. Pag mali na, if you can see the answer, encircle mo muna. Pero unahin mo yung mali kasi i-X mo siya. Para sa ganun, maliban lang sa matasang chances, hindi ka naguluhin ng X. Okay? Pero magbabasa ka mabuti bago maglagay ng X. Okay? Why cover the answers first? Kasi yung mga they are designed to sound appealing. Tsaka baka mamaya mag-iba na yung iniisip mo doon sa hinihingi ng examiner sa'yo. Kaya nga takpan mo muna as much as possible. Takpan mo muna siya. Kaya nga, di ba isa nga sa dito is to make the prediction. Okay? Kasi nga, pag nag-prediction ka, mas less ang chance mong mapunta sa correct answer. Okay. What are the general test taking tip examples? Okay, pupunta na ako ngayon sa part 2 nitong mga video na to, which are the examples. Pag simple recall, pangalan. At yan nga, try pangalan, ibig sabihin, try mong babalikan anong natatandaan mo. Gawin mong identification or essay type, pero usually identification type ito. Everything you had know, at least mo siya. Pagkatapos, saka ka mag-uncover and then tignan mo yung iniisip mo kung andun siya. Halimbawa, this type of bone has parallel branches of collagen in thin layers with regularly spaced in between and heavily calcified. Okay, so bone. Okay, this type of bone has parallel bundles of histology of collagen in thin layers. Mukhang either nasa histology itong tinatanong niya. Pero pag ako man, ang matatandaan ko dito sa dinidescribe niya is a lamellar bone. Kung lamellar bone, kasi lamellar bone, usually they are appears of the collagen in thin layers. Tapos regularly spaced nga sila pag titignan mo sila sa histo. Okay? So tingnan natin kung may lamellar bone. Ayan. So yan yung lamellar bone ko. Okay, so yan yung Pag woven bone kasi, they are irregular and random arrangement of cells na hindi sila ganun ka-calcified. Hindi tulad ng lamellar bone mo. Pag compact, mga bilog yan na mga talaga, they are tightly packed talaga sila. Dense, sabihin natin dense. Pag cancellous, ang tatandaan ko dyan, mga trabecula, covered by periosteum na malapit sa mga cartilage ko. Okay? So usually, yung if matatandaan ko man, yung sa bone formation,
Sa cancellous bone, nangyayari yon. So ang sagot ko dito will be the lamellar bone as long as I can, tingnan natin kung tama. Kung ma-recover ko to sa memory ko, sa inaral ko. O ayan, diba? Lamellar bone ang tamang sagot. Okay? So next, halimbawa, the most common cause of sensory hearing loss in a congenital sensory neural. Oops, tignan niyong mabuti. Okay? Congenital. So ibig sabihin, nag-iisip ako sa bata. So most likely, namana niya to. Ang namamana mo dito, usually, torches. So nasa torches yung sagot, yung isasagot ko. And alam ko, ang pinaka most common cause, maalala ko, will be cytomegalovirus. Yes, yung mga syphilis ninyo, tsaka yung toxoplasma, yes, sabihin natin na pwede rin siya mag-cause pero hindi ganun. Hindi siya ganun ka common. Hindi tulad ng cytomegalovirus ko. Okay? Yung naman, yung rubella, aliban sa congenital malformation, tama din naman. Pero may bakuna kasi. May rubella vaccine tayo. So iniisip ko, cytomegalovirus to. Okay? Tsaka wala ako ganong naririnig na kasi na vaccination against sa cytomegalovirus. So tignan natin. Okay? So most likely, letter C yung sagot. So I hope nakukuha nyo yung mga gist ko ha, na yes, importante talaga nagbasa ka para ma-gets mo to, itong art and skill na to. Okay? Pag percentage talaga, okay, trinay ko talaga maghanap. Pero usually talaga, kailangan daw talaga, napakaganda ng background mo dito. It's either in a usually, these questions, either a real review or take note, okay? Kung nag-aral ka talaga, matandaan mo, maganda. Kung hindi, educated guess talaga ang gagawin mo dito para mas mapataas yung chances mo. Pero ang tip dito kasi, pag extremes of the numbers, example, A, example mo, lowest and highest, tanggalin mo na. Most likely, mali na kasi yun. So halimbawa, what is the percentage occurrence of type 1 endometrial cancer? Okay? So kung man, mas maganda sana nag-aral ka talaga pero assuming na nagwa-wild guess ka. Halimbawa, or nag-educated guess tayo. Halimbawa, okay. So educated guess. So ako, ko dito, so cross out tayo ha, 10. Iko-cross out ko na tong extremes, sabi ko nga. So itong 95% tsaka 70%, iko-cross out ko na. Kasi usually, mali yung mga sagot na ito. So may natitira na lang ako between the 90 and the 80%. Kaya lang educated guess kasi ito. If I will do an educated guess, most likely, parang maalala ko sa nabasa ko, 80%. So, natin yung 80%. Okay? So, usually, ang gist lang kasi dito, there is a 50% chance na tama to. There is a 50% chance na tama din to. So, napakataas ng possibility. Pero again, you really have to extract kung ano talaga yung naaral mo rito. So, ang magiging sagot dito is letter B. Yun ang sagot ko. Let's check kung tama yung natin, yung educated guess natin na B ang sagot. Okay, so yan, tinanggal ko na, 50-50. Ayan. Pero by the way talaga, 50-50 ang nyo dito. Pero ideally talaga, as much as kung kaya nyo yung mga numbers, i-aralin talaga to. Kung if a wild guess ka man or educated, remove the extremes. Usually, mali yun. Yung mga distractor lang yun. Okay? So choose correct item.
statement, one answer stem. Positive stem muna tayo. Okay? Ito kasi yun. Dito napapasok yung pagtutrue or false natin. So, i-check mong mabuti yung ano mo. Tingnan nyo yung mga word. If two answers are opposite, correct yung isa. Pag may incorrect ka dito, yung always, never, all, and must. So, mali. Usually, itong mga to, pagmamalabis ang tawag ko dito. Okay? Pagmamalabis, mali yan. Pag may words ka na, correct, seldom, tend to, o kaya yung mga medyo may humility na may chance ka pa yung iba, mukhang most likely, tama yan. Usually, tama itong mga sagot na to. Look for the grammatical cues between the question and the choices. Tingnan nyo yung pagka-construct ng sentence. Kasi yung correct answer have the verbs of the same tense and have nouns that they agree. So ibig sabihin yung mga nouns at yung verbs na tinutukoy ng answer mo is mag-match dapat ano yung hinihingi sa'yo. Most likely, yun ang correct answer. Underline familiar words sa Facebook, ay sa textbook, Facebook tuloy, sorry, from the lecture or textbook. Kasi most likely, tamang sagot to. Be aware of the degree of the correctness. With numbers, yun yung sinasabi ko kanina. Pag too small or too large, tanggalin mo na yan. Okay? Pinaka-tip, individual true or false statement. And individually characterize them. Pag mali, i-X mo na para mas madali kang maka-arrive sa correct answer. Halimbawa, okay? Which of the following describes an acute kidney injury? Yan ang ano natin dito. So, ano bang iisipin mo? Okay? Ano bang iniisip ko dito sa acute kidney injury? Acute kidney injury kasi usually it is caused by pwedeng mga drugs mo or NSAIDs pag nasa renal cause ka. Pag pre-renal, most common, hypertension, heart failure. Pag pre-renal, sepsis, pwede ring renal. Pre-renal, pwedeng renal din ng sepsis ko. Okay? O kaya pag nagka-ischemia doon sa blood supply ng vessel ko, o kaya doon na nagsusupply, in which this case, the renal arteries, pwede kang mag-cause ng renal. Pag may bato, may stone, may bukol sa bladder, mula sa tubular mo, most likely, siya? Most likely, it's post. Usually, post renal obstruction, post-renal causes, and then usually, ang dito is a supportive treatment. Correct the electrolytes, kung dehydrated, bigyan mo. Okay? Kung may underlying, you have to treat the cause. Tingnan natin kung ano yung mga choices dito. Okay. Pre-renal azotemia is the most common. Aba, medyo may humility to. So, mukhang ito ata. Pero tingnan muna natin, always, sepsis is always the common cause of AKI. Hindi. Hindi lang intrinsic yan. Hindi lang siya. Pwede rin yung gamot mo mag-cause. So, hindi laging sepsis yan. So, mali na to. X. Endogenous toxin is always na naman. Mali na naman yan. Hindi naman, yan, may mga light chains ka pa. Low-dose dopamine must be used in the treatment of acute tubular injury. Okay? Maganda sana Mukhang magandang words siya. Kaya lang may must. May pagmamalabis ka. Okay? So, ayan, naka-arrive na ako sa letter A. Dahil mukhang may humility ang letter A ko, most likely, this is, ito yung hinihingi ng examiner ko. Pre-renal azotemia is the most common cause of AKI. So, tignan natin dito. So, kung tama siya. Okay? So, the correct answer is letter A. Ayan. So, usually kasi sepsis, ischemia, and nephrotoxins. Ito, nakokos ng intrinsic. Pero,
Yan nga, pati uric acid mo pa nga, pwede pa nga mag-cause yan eh. Tapos, low dose dopamine, calcium channel blockers, endothelin antagonist, wala silang proven na hindi proven sila to treat AKI. Pero usually supportive tong mga treatments dito. Okay? So, all of the above, ang mali lang kasi dito sa all of the above or none of the above, pero hindi na rin maiwasan na pwede kang tanungin ng examiner mo dito. Pero kasi hindi mo wala kang na-assess dito sa natutunan ng estudyante pag all of the above or none of the above. Okay? Pero dapat alam na alam mo ang distractor. Kasi alam mo nang may mali sa isa, tanggalin mo na to. Sample, all of the above ba? Eh may mali sa isa, most likely all of the above mo, X mo na yan. Mukhang mali, isa lang ang hinihingi sa'yo. Most likely. Okay. So next is positive stem. Ang ano lang naman yan, partial statement or direct word or single word, di ba? Usually several, usually 5 or sa board exam 4 for other answer choices. Okay? Ano ba yung most specific? Ano yung hinihingi sa'yo? Is get the best answer. Most probably yun ang tama. Pero unahin mo yung malalayo kasi mukhang mali na yon. Pero titignan mo mabuti yung mga mag-encircle ka talaga. Okay? Tingnan mo yung alternatives, encircle mo. Okay, chronic ba yan o acute? Kasi magkakaiba yan. So sa part 2, i-discuss ko siya sa part 2. Okay? If two opposite answers, pero mukhang malapit siya sa sinasagot sa naaral mo, most likely, isa doon sa opposite, tama. Pero yun nga, kailangan nagbabasa ka talaga dito. Halimbawa, paano nga ba to? The following describes a infarct in the right cerebral cortex. Okay? So, dalawa kasi ang iisipin nyo dito sa cerebral cortex natin. Meron tayong spinocerebellar tract, spinothalamic tract, and we have the corticospinal tract. So, kailangan ko mag-isip sa dalawang tract na yan if ano yung hinihingi dyan. Usually, contralateral sa limb, ipsilateral sa face. Okay? Usually naman, pag may ibibigay naman silang clue. Example, nanginginig ka, baka most likely may cerebellum nang involved doon. Pero ito, right cerebral cortex. So either lang sa dalawa ang hinihingi. Tignan natin yung choices. Okay? So assuming na nilabas ko yung spinothalamic, okay, yung spinothalamic tract kasi from the touch of the sensation. Pagpunta mo sa spinal cord, 2 levels above yata yun or below. Magde-decussate yan, akyat, punta sa thalamus mo, punta sa right cerebral. Kung galing assuming sa left yon, manggagaling syempre pag corticospinal, okay, from the motor cortex sa right, decussate sa medulla, sa pyramid, punta sa spinal column, punta sa left limb mo. So either dun sa dalawa ang option ko. So tignan natin. Ayan. So mukhang hinihingi niya rito paralysis. So most likely corticospinal tract ang tinatanong ng examiner sa'yo rito. Okay? So tignan natin yung mga choices isa-isa. So knowing, sir, there will be ipsilateral facial paralysis. So, and total, hindi naman spinal cord to. Kasi ang layo, right cerebral tapos total paralysis. So ito, pag ganyan, ito, X na to. There will be ipsilateral facial paralysis and ipsilateral. Matandaan ko sa textbook, only 10% lang. Usually, ang hihingin sa'yo dito, yung common, unless otherwise mentioned. So, itong letter D, ano na to ngayon, i-rule out na natin to. Okay? So again, may 50-50 na lang ako rito.
na ano, okay? So tingnan mo, magkabaliktad sila. Okay? Magkabaliktad tong dalawang to. So ganito, contralateral face or ipsilateral limb. There will be ipsilateral paralysis and contralateral limb. Pero kasi base sa napag-aralan ko, usually kaya nga tinakpan ko, 'di ba? Ipsilateral facial and contralateral limb. So most likely, ang sagot mo dito, ito. Ito, dito kasi hindi naman umaabot, hindi naman ako contralateral sa face yan eh. Iba na lang kung damay din sa kabila, pwede. So, tingnan natin kung letter C. So, at least na bigay ko sa inyo yung cheese na nag 50-50 na ako dahil yung magka-opposite silang dalawa. So, tingnan natin kung ano siya, kung tama siya. Okay? So, hayun, tama nga ako. Ipsilateral facial paralysis and contralateral limb paralysis. Yan nga yung tamang sagot. Okay. Pag negative, oops, bilugan mo muna. Ang pinakagawin mo pag negative stem, ang ano ko dyan, tanggalin mo muna, gawin mo munang positive. Turn it into a positive statement and then markahan mo ng true or false habang sumasagot ka. Okay? So, ayan ha, yung ano natin. Pero minsan babasahin mong mabuti. Kasi yung iba, hindi kinakapitalize to. Nung board exam ko, yes, swerte namin ng time namin na yes, pati sa school, tsaka sa board ko, nung time ko, kinakapitalize nila to. Pero minsan, nakakalimutan nilang i-capitalize tong mga words na mga ganito. Except, which of the following is true, except, false, not false, ingat ka. And circle mo kaagad yan. Okay? Kahit mapa nasa dulo pa yan or nasa gitna pa yan or nasa unahan ng question kasi napaka-game changers nito. Okay? So, tingnan natin. The following are the inherent rights in the privilege to practice medicine except, bilugan mo muna. Okay? Which of the following are the inherent rights to practice medicine except? So, ayan, bilugan mo muna. Ang gawin mo, negative kasi to. Gawin mo munang positive. So, X mo muna yan ng ganyan. Halimbawa. So, di ba? So, ano nga ba yung mga inherent rights natin? So, we have the, may 4 kasi yan. Di ba? Right to avail of hospital services, right to practice the profession, right to determine appropriate management procedures, at saka right to choose patients. Yung 4 na yon. Okay? So, titingnan natin kung assuming kinover ko, na-extract ko. Tingnan natin ngayon yung choices. So, ngayon, i-convert mo muna siya sa ano na to. Okay, halimbawa, right to limit the practice of profession, this is true. The right to determine appropriate management procedures, this is true. Right to compensation, pero alam ko mukhang incidental right to. And tingnan natin yung dulo. Right to avail hospital services, true. Okay? So dapat right to choose patient kasi yan. Mukhang ano tong letter C mo. By the way, letter D ang nasa baba. Letter D yan. Pero ang ano kasi, mukhang incidental right ito. Itong right to compensation mo. Eh, tingnan natin yung hinahanap niya. Okay, na-determine na natin. Punta tayo sa i-erase natin to. So, except eh. Diba? Burahin mo. Hinahanap na niya except ng X. Okay? Pero ang ano dito, yan, encircle nyo yan. Okay? Except right to compensation. Siya yung mali. Okay? Mali siya kasi incidental right to. So, okay. Tignan natin kung siyang tama. Ayan. Tignan natin. Sorry.
Yes, so right to compensation ang sagot. Kasi incidental right nga siya. Okay? Kaya lang mag-ingat kang mabuti sa pagbabasa ng tanong. Bakit? Kasi may double weight, may two-way double negative stem. Yes, yung ibang examiner mahilig sila sa mga ganitong klaseng ano na to, sa mga ganitong klase. Okay, watch out for halimbawa, which of the following is not true except which of the following is not false except. Mahilig sila sa ganun. Pag may ganun ka, bilugan mo kaagad yung mga yan. Kung hanggat kaya mong isimplify yung tanong, isimplify mo sila. Okay? And tignan mo mabuti kung masisimplify mo nga yung mga tanong na yan. Halimbawa, okay, tignan natin tong next. Which of the following subjects are not included in the preliminary exam for the PLE? Preliminary. So ibig sabihin, yung mga hanggang second year na mga med student, halimbawa, mag-e-exam ako. Ano yung pwede kong anihin sa preliminary exam ko? Kasi dalawa yan, may preliminary which usually nagko-consist ng mga basics mo and may ano tayo, may final, usually andun yung mga clinics mo, tsaka yung ibang mga advanced subjects. Sabi natin, okay? Yun yung preliminary exam. Pero tignan mo, not included except simplify mo yan. Kasi pag di mo sinimplify yan, ang promise, magkakagulo-gulo ka talaga. Kung may not, bilugin mo to, may except, palitan mo na lang ng positive statement to. Burahin mo to, burahin mo to. Ayan na yung tanong niya. Ayan, sinimplify ko na. Simple lang. The following statement subjects are included in the preliminary examination for the PLE. So ginawa ko na siyang ganyan. Para at least, alam ko na, preliminary examination ang hinihingi sa akin ng examiner ko. Okay. So, alin dyan sa apat na yan ang preliminary? Okay, so mag-rule out tayo ng dalawa. So, itong pathology at preventive medicine, ano kasi to? Okay? They are final. So, 50-50% na lang ang natitira. Kasi mukhang basics tong dalawa. Pero, tandaan ninyo, ang apat kasi sabi natin as in basics talaga, but not legal med. Kasi legal med, kailangan may background ka pa ng ibang subject. So it is usually anatomy, physiology, biochemistry, at microbiology and parasitology ang nasa preliminary. So ito ang hinihingi ng sagot na to. Microbiology kasi nga ano siya which of the following subject is included in the preliminary exam? So tignan nyo kung paano ko siya inomit. Ngayon, simple na siyang basahin ngayon. Yan lang ang hinihingi ng examiner sa'yo. Yung microbiology and parasitology lang pala. Okay? So, ayan. So siya yung ano natin, tamang sagot natin. By the way, nasa Pedro Solis na ano yun, libro yun. So I'd suggest talaga, lalo na pag med student pa, basahin nyo talaga yun. Kasi pagdating nyo sa PLE, dyan silang nagbabase ng mga tanungan nila sa librong yan. Iba pa yung, for take note, alam ko familiar kayo sa legal medicine, that's another subject pa yun. Yes, may solis na medical juries and ay doon sila nagbabase. So, I hope may mga kopya kayo nun. Okay? Next. Ito, isa pang pampahirap to, type K. So, sa mga textbooks, sa mga classroom kasi sa quizzes o time ko, kahit sa PLE, ginagawa nila to. Na gusto talaga nilang subukan talaga yung knowledge mo. Bibigyan ka ng mga ganyan, 1, 2, 3, 4, tignan mo if alin dun sa ano ang mali. Okay? Pero, ang gusto kong gawin ninyo dito, ganito. Di ba may ganyan kayo? Ang gawin nyo,
gawa kayo ng format. Yan o, TTTF, sabihin 1, 2, 3 is correct. Ito, 1 and 3 is 1, 3 is correct. 2 and 4 is correct. Halimbawa, mga ganon and so on. Ganyan Pero ako kasi, ang ginagawa ko talaga, mag-question analysis ka muna. You bisect them into an individualized true or false questions. Okay? Kaya nga importante, sabi ko, kahit may skill, mag-aaral ka. Certain each part is correct, isa-isahin mo. Gisa-gisahin mo siya. Yan ang gusto lang sabihin. Kaya nga try to individualize the T or F in the choices. Okay? So, halimbawa, which of the following is true regarding the correct match of the possible instrument used by assailant in inflicting? Most likely, legal med question to. So, tignan natin. So, puncture wound is a sharp-wounded instrument. Yes, tusok. True. Abrasion or gasgas, hard surface. True. Lacerated wound. Lacerated, usually, blunt instrument to. Okay, yung mga bukol na yan. Pagpasa or contusion, usually, pag sharp yan, baka sugat na yan. Ito, pasa lang to. Mukhang most likely, blunt instrument dapat yan. Or yung hiwa sa English, incise wound ang tawag doon. Okay, so most likely, false. Ang gawin nyo, tingnan nyo to, ang statement na to, T, F, T, T, ayan, TFTT, 1, 2, 3, and 4. Ayan. So yan ang gawin ninyo. 1, 2, 3, and 4. TFTT. Tapos, pag alam nyo ng ganyan, you go to the choices. Tignan mo, alin dyan ang nagmamatch sa TFTT. So, tignan natin mabuti yung choices. Ayan. So, isa-isahin natin ha. Gawa tayo ng rito, ng table dito. 1, 2, 3, 4. Ayan. So 1 and 2, T, T, F, F. Dito, baliktad naman dito. 3 and 4, F, F, T, T. Ito, true, false, true, true. Or true, true, false, true. So makikita nyo dito, di ba? Ayan siya oh. Dito siya pumunta oh. Ayan. Diyan siya sa yan. Nagmatch tong dalawang ito. Ayan. Nagmatch siya. So most likely itong letter C ang sagot sa hinahanap ko. So by checking at the correct answer, so letter C nga ang hinihingi kong sagot diyan. Okay? Hinihingin niya ng examiner. Okay? So, ano na ba tayo? Malapit na matapos tong video. Or kung pagod kayo, sige, you may pause. Okay, let's go to the case questions naman. Assuming tinuloy na natin tong video na to. Usually, case study. Yun lang gustong mabuti nito. Yun lang naman yan. Basta tignan mong mabuti. At mag-iisip ka talaga ano yung mga differentials mo, ano yung mga alam mo sa sakit na yan. Okay? Pag pseudo-vignette, simple lang naman yan. Marami siyang sinabi sa pseudo-vignette, pero sa dulo, andun na pala yung sakit na banggit na. So, pag ganon, most likely, ano na yung case? Wag mo na siyang babasahin. Pero bago mo gawin yun, ang trick dito, basahin mo muna yung dulo. By the way, hindi lang USML ito ha. Sa USML ebook kasi nakuha to. Pero take note, sa PLE, ginagawa nila to. Okay? Lalo na kahit basics pa lang, mapa-clinical o basic, ginagawa itong practice na to. Na gumagawa sila ng vignets. Okay?
So strategy, look for the cardinal signs. Pero tignan nyo mabuti pala ha, pasahin nyo muna yung last line. Pag binasa nyo yung last line, andun na yung sakit, huwag yun nang basahin yung case. Kasi sayang lang oras. Pero pag wala dun sa last line yung pangalan ng disease, most likely, pas kailangan yung basahin yung case. Okay? Skim mo talaga. Ayan o. Be care. Pwede ka naman mag-skim sa choices. Pero, mag-ingat ka. Kasi, kaya nga, pero ang pinaka-the best way talaga, basahin mo muna yung ano mo, yung mabuti yung question or yung the big net or the case bago ka mag-answer. Kasi baka, ang answer kasi at least ililimit mo lang kung ano yung mga differentials mo. Okay? Halimbawa, try to look at the last line first. Sasabi ko, Dayan, pseudo-vignet, di ba? Tingnan natin yung example ng isang pseudo-vignet. A one-day-old infant was seen vomiting. Patient's mother claimed yan, nagsusuka 5 times, yellowish-brown yung suka, wala namang abdominal distension. Okay, makes sense, di ba? So, pwedeng obstruction, pwedeng atresia, okay? Pero, o kaya pwede rin CHPS, kaya lang wala kang abdominal distension para ma-rule out mo yung CHPS dito. So, which of the following is a treatment of duodenal atresia? Kumbaga, pseudo-vignet na to. Diniretso ka na. Yan o, may diretsahan ng nangyari. So, ito, sorry. Okay. So, ayan. So, tingnan nyo na lang, oh. Oh. Sorry. Okay. Kalimutan nyo muna yon. Tingnan nyo, which of the following is the initial treatment of duodenal atresia? So, may binigay na siya na duodenal atresia to. So, isipin mo na lang lahat kung ano yung nabasa mo sa duodenal atresia. At itong case na to, wag mo nang isipin to. Okay? Ang mangyayari dito, you will convert it na into a simple recall type of question. Yan lang. Okay? Ayan. So, yan lang. Which of the following is a treatment for duodenal atresia? Initial. Again, tignan mo. Mukhang ano sila, pero tignan mo what is being asked. Kaya nga sinasabi ko, check nyo lagi yung mga qualifiers nyo. In which this case, initial. Sabihin, ano yung panguna mong treatment? Okay? So, eto, most likely, kasi pag initial, medical to. So, duodenostomy and gastrostomy tube out na. Yes, correct sila. Yan nga yung sabi ko. They are correct. Kaya lang, pag tinignan mo mabuti yung qualifier na yan, initial. Since hindi naman initial treatment yan, pampagulo na silang dalawa. So, alin dito sa dalawa? Most likely, magde-decompress ka. Okay? So, nasogastric decompression ang sagot dito. Diba nakikita nyo kung paano tayo mag-cross out at magbasa ng question and then na-cross out tayo agad, we have the 50-50% chance of arriving to the correct answer. Diba? Yan, ganun. So, ganun yung ano natin dito. So, 50-50%. Tinanong ko lang, what is the treatment of the duodenal atresia? Okay. Pero, pag wala talagang, example, hindi ka binigyan, vignet talaga, magmarka ka. History, signs and symptoms, diagnosis, and outcome. Okay? So, ayan. 65-year-old surgeon, halimbawa. Ayan, signs, symptoms. By the way, sample lang yan So, di ko ganong i-discuss to. Pero, again, yung symptoms, yung treatment, yan lang. Para mas madali lang, pinakita lang yung art of labeling. Okay? Yung mga verb, isa-circle mo yung mga verb and notice the modifiers. I-underline mo kung ano yung ano niya sa ano mo, 'di ba? Yung mga modifier mo that will narrow your focus on the answer. So titingnan mo mabuti. Once you have labeled, you can begin the questions. So ito, tingnan natin.
A 46-year-old man comes in with the flank polycypine. So CC. Noted with 5 times hematuria episodes. Nasusuka. Okay. Tapos, ito yung ano mo, signs mo. Ito yung lab. Plus 30 to 50 RPF. Which of the following is true? Do you think is true? So, single stem to ang mangyayari dito. Polycypine, hematuria, nagsusuka. Okay? What maybe? Maybe. So, hinahanap ya ano to? Most likely kasi stone to. Okay? Which of the following is the stone? Pwedeng stone, pwedeng ano rin to. Yan ang mga maiisip po dito. Pwedeng stone yan, pwedeng congenital. Kung congenital malformation yan, o kaya naman, pwede rin incompetent yung mga ano mo, incompetent yung daluyan ng ihi mo. Pwede rin naman. Or pwede rin naman na ano to, na UTI. Kaya lang, male kasi it's not common. Tsaka nagdudugo na. So most likely, stone ito. Itong hinahanap natin. Which of the following do you think it's true on this disease? Okay? Uy, may pagmamalabis na dalawa rito. Oh. Iga mo. May pagmamalabis. So, tingnan natin. Is always, mali na to. Honest, tsaka sodium, does that play a role? Does that? Mukhang may pagmamalabis din to. So out na. Usually kung ano man, pwede man sabihin sodium. Does not usually. Pwede kong i-consider yon. Or is that common? Pero kung tutusin, sodium does play a role in the regulation, in the crystallization. So yung ganun usually yung mga flow of the exam. Oxalate is the major ion in the urinary crystals. Pero alam ko, so 50-50 na. Pero tignan mo, may maybe. May humiliating dito. Major. So question mark din ha. Pero alam ko yung letter C parang calcium to. So ang sagot mo, letter B. Okay? Letter B yan. Okay. So ang tamang sagot, letter B. Sa yan yung urology. By the way ha, wag kayong mag-guard down din kahit subspect surgery pa yan kasi usong-usong subspect ngayon. Ha? So magbasa talaga kayo. Ay. Okay. So maybe a risk factor of this disease. And by the way pala, nakalimutan kong sabihin kanina, pati sa surgery, yes, madaling sabihin surgery is the treatment of this, surgery is the treatment of that. Pero gusto namin, tip na rin sa inyo, aralin nyo yung pangalan ng surgery, ng procedure. Kasi lalo na sa board exam, tinatanong pangalan ng procedure. Mapa-general man yan, subspect man yan, tinatanong yun. So, magbabasa talaga. That's yes, parami talagang babasahin pero that's the talaga of survival. Part of the survival sa medicine. Okay? So, process question. Okay? I-diagram nyo, inote nyo yung mga steps. Okay? So, tingnan nyo, under their circumstances, di ba? Saan? Yun lang naman. Immediate antecedent. Pas diniscuss ko to sa video na isa. Kaya, hindi ko dito. Hindi ko i-emphasize dito. Okay? Ayan. Pero kung antecedent ang hinahanap, yung cause A, doon ka mag-focus. Kung immediate, sa C example, doon ka mag-focus. Again, sa isa kong video, may tayo niyan. Next, cascading questions. Usually, bibigyan ka ng case dito. Experience ko sa board exam. Tapos sunod-sunod yung tanong nila. Pero ingat kang mabuti, analyze mo. Mali ka sa isa, mali ka sa lahat. Kung nagwa-wild guess ka, ang technique, kalat-kalat mo yung sagot mo. Kasi
it's better na may isang puntos ka kaysa wala. Pero kailangan magbabasa ka talaga. Okay? So yan, ituturo ko sa inyo to. Paano? So 11-year-old child, rashes. Okay, history, 1 month, undocumented fever, not associated with cough. So encircle nyo to kasi pampabago yan eh. Cough, cold, taking paracetamol. Pero mukhang may masses siya. Ayan, okay, may masses dito na malaki. Mukhang kulani ito. And then 3 days, kalat na yung rashes sa katawan niya at mukhang sinampal pa siya. Mukhang, so may sinampal. And then may pain on both knees. Agitated na. Okay, so and urinalysis was done. Tad ng mga RBC, so may nangyayari ng hemolysis plus mababa ang platelet. So bukang ano ko dito, systemic lupus. Kasi ankylosing spondylitis spore sa likod, scleroderma, dapat yung balat hindi niya magalaw yung katawan niya sa sobrang tigas. Petchet, usually tears. Sa tears yan o kaya sa laway walang kalaway-laway. Based on diagnosis, ANA antibodies. Kita nyo, di ba? Okay. Nakita nyo. Pero example, hindi ko alam yan. Ang nasagot ko is Ang nasagot ko, di ko alam ko, okay, mukhang lupus. Di ko matandaan yung lupus. Pero di ko alam ano to. Kalat yun na lang. At least, it's better na wala. Kaysa sagot mo dito, scleroderma. Mali ka na lahat. At least may isa ka pang point. Okay, so yan lang naman ang gist. Pero as much as kung alam mo, that's the better. Para at least, may halimbawa dito, may 2 points kang dagdag. If all else fails, okay, nasa last part na tayo, reset your mood. Naintindihan mo ba siya? Tinignan mo ba yung mga paggamit ng sentence niya? Nag-diagram ka ba? Sinamarize ba? Anong inintindi mo? Okay? At naaral ko ba to? Yan yung content recall. Pag hindi naman, naaral mo ba ng maayos to dati? Nakinig ka ba mabuti sa prof mo? Minsan pag nakinig ka, maano mo siyang magsalita. By experience, yes. Maririnig mo magsasalita yung professor mo na nagturo niyan habang nasa exam ka. Okay? Anong ginawa mo before or after? Check mong mabuti. Kung hindi, ano ka na? Tingnan mo yung subtopic. Pakamali ka doon. So summary, andyan na lahat. Kailangan nag-aral ka talaga. At lahat ng effort mo gawin mo na. Get ready and congratulate yourself for a job well done. Pero ang pinaka-the best testmanship pa rin, magbabasa ka. Okay? Magbasa kang mabuti. Okay? So, if thank you pag may questions, andyan lang sa video ko yung okay? Andyan lang sa Twitter ko. Contact nyo ako dyan. Okay.